ang reforma po na inaasahan natin ang ating aabangan sa bagong liderato ni Congressman Faustino D. III ng Isabela. After nga po niyang tanggapin at ihalal siya ng majority ng mga congressman kapalit na nag-resign na si Congressman Martin Romualdez as Speaker. Dahil dyan, ang sinasabi po ni Speaker D, hindi niya kukonsintihin ang mga corrupt at saka guilty sa graft in corruption. Sabi niya, mananagot ang mga dapat managot at kanyang ibabalik ang nasira o hindi magandang naging imahe ng Kongreso sa tingin ng taong bayan dahil may mga congressman na isinasangkot sa graft in corruption sa flood control scam. Okay? Dahil dyan, ating aabangan kung ano ang magiging galaw ngayon ng mga in aid of legislation investigation dahil nga po sa iba na ang liderato. Okay? Sila ba ipopokus pa rin doon sa flood control? O sa aking puntingin, dapat kanila rin silipin ang isyu ng ayuda at saka insertion. Kasi tatlo po yung isyong malalaki. Hindi lang po yung flood control scam kaya tayo binaha sa maraming lugar sa Pilipinas, including Metro Manila. Yung pong insertion, isiningit na budget taon-taon sa every year na budget, yan po ay personal interest. Posibleng yan isa sa mga simula ng korupsyon. Kasi pag siningit, pag nagsingit ka, nagparking ka, nagsagasa ka, interest yan ng gumawa nito. At yun ang nakinabang dyan. At yung ayuda na nagamit na ilang daang milyon ang binibigay na ayuda before election ng 2025 ng taong ito na halos maraming distrito, halos lahat sa buong bansa may ayuda galing sa Kongreso. Kakaiba yan. Parang vote buying ang dating. Sana yun. Kasi nung nasa ilalim ni former Speaker Romualdez, hindi tinatalakay officially sa mga hearing ang ayuda at insertion. Nakapokus lang sila sa flood control scam. Ay ngayon, may bagong liderato. Ang sabi niya, hindi niya kukonsintihin ang mga posibleng guilty o may kinalaman. Kaya kaabang-abang ito. Okay? Sa bagong liderato under new Speaker Faustino D. III. Sige. Samantala ito, 255 billion ang inalis sa proposed budget ng DPWH. Ito ay kaugnay pa rin doon sa flood control program na isiningit na naman, inilagay na naman sa proposed budget for 2026. At sa ilalim ng liderato ngayon ni Secretary Dizon, tinanggal na ito. Pero hindi naman ibig sabihin pinabayaan ang mga project. Meron pa rin pong gagawa ng mga flood control program sa ating bansa, especially sa Metro Manila, tulad ng MMDA at iba pa. Pero yung pondo na inilaan, natapos na yung project, nilagyan pa rin. Talagang napakaswapang ng mga taga-DPWS. Tapos na yung project, nilagyan pa ng pondo, scam na naman yan. So yan, nilinis. At total nga po, 255 billion. Ang laking pera po niyan na inalis mismo ni Secretary Dizon dahil kaduda-duda ang paggagamitan sa susunod na taon. Ayan ang magandang development. Reforma ang ginagawa sa DPWS. Dinismiss, kinasuhan, hinold ang kanilang mga bank record, kanilang mga pera sa bangko, sa pakipagtulungan ng DPWH sa Bangko Sentral at Anti-Money Laundering Council. Tapos yung budget na posibleng gamitin sa kalokohan, tinanggal na. At okay yan sa Kongreso dahil parte ng reforma. Okay. Speaking of reforma, nanawagan na po si Congressman Defensor ng Iloilo, tunay na reforma. Hindi daw dapat press release lang, hindi interview lang, tunay na reforma raw ang dapat gawin sa Kongreso. Big challenge ito sa lahat ng congressman at sa liderato. Kasi alam ng mga congressman na walang kinalaman sa insertion, walang kinalaman sa flood control scam, na sila'y nadamay. Yung House of the People, nabalutan, na napagdudahan ng maraming Pilipino na involved sa corruption. Okay? Pero yan pong isyong yan, hindi po ito issue na yung sinasabing paulit-ulit ng mga
Duterte supporters, hindi po yun. Ang dahilan kung bakit delikadesa nag-resign si Speaker Romualdez ay dahil dito sa bagong issue na ang taong bayan na nagsalita at nanawagan at naghahanap ng pera. Hindi DDS lang. Hindi ang DDS ang nag-pressure sa reforma sa Congress. Kung hindi yung majority ng Pilipinong kaalyado ni Pangulong Marcos. Marcos loyalists, Marcos supporters, independent na mga mamamayan na ayaw ng korupsyon. Maganda po yung development. So, sino ba namang ayaw dyan? Okay, eto na. Tungkol pa rin sa mga chairman ng komite, hopefully may mga babaguhin din yan. Ang isa siguro na maaaring tamaan dyan, si Mrs. Romualdez. Alam niyo kung sino yung Mrs. Romualdez? Yung asawa ni dating speaker. Yan ang chairman ng Committee on Account. Yan ang may hawak ng pera. Ako sa tingin ko, isa yun sa posisyon na maaaring tamaan kasi priority ng bagong speaker na maglagay siya ng kanyang tao bilang maghahawak, bilang chairman ng Committee on Account, gastusin ng Kongreso, ng buong Kongreso para siyempre, makagalaw siya ng mabuti. Hindi masama yun. Yung majority leader mukhang mananatili, siyempre dapat kay Congressman Sandro Marcos. Okay? Yung iba mga chairman, nag-aabang sila. Yung reforma ay kaagad-agad. Yan ang forthwith na gagawin. Kung sa Senado nagkaroon ng forthwith, kaagad-agad nagpalit ng liderato, sinibak si Escudero, na ngayon napakatahimik, hindi ko alam kung bakit tahimik siya. At si Soto ang nag-take over, kaagad-agad din nagpagkaroon ng pagbabago sa komite, chairmanship. So ganun din, forthwith ang pwedeng gawin ni new Speaker D para sa maka-take off at makabawi ang Kongreso. Alam nyo, maiksi na ang panahon. Mahigit na lang pong 2 taon ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Kaya double time sila. Pangalawa itong budget na pinag-uusapan. Kailangan kasi itong budget for 2026 na pinag-uusapan matapos nila bago mag-recess. Kasi October yata, kung di akong kakamali, recess na sila. Para may transfer sa Senado officially, then para Senado ang tumutok dyan bago magkaroon sila ng BICAM by last week ng November or December, first week ng December, bago maging ganap na batas. Hindi pwedeng walang batas tayo para sa budget pagdating ng January 1 ng 2026. Kaya talagang tutok ito. At hopefully ay wala namang masyadong magiging controversial. Maliban lang kayong mga cabinet secretary, mga head of ng iba't ibang mga departamento, mahinang magpaliwanag. Normal lang tanungin yan, saan mo ginamit ang pera ngayon, saan mo gagamitin next year. Yan po yan. Yun yung pag-uusapan dito. Kaya yung may mga tinatago dyan, ilabas na po ninyo para naman sa ganon makatulong kayo sa reformang ginagawa ni Pangulong Marcos sa kanyang natitirang panahon sa kanyang administrasyon. Okay? So please like and share ng ating mga pinag-uusapan dito. Paki-forward po ninyo sa ating mga kababayan sa buong mundo, kapwa Pilipino, para alam nila ang nangyayari.